Suite Consultancy. www.pakbettv.com. May evil eye amulet ka ba, kapakbet? Paano ba ang tamang paggamit nito? Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo ang tamang paggamit ng Evil Eye Protection Charm. Sa mundo ng Feng Shui, may tinatawag tayong revered symbols na kung saan ay may koneksyon sa paghatak ng good energy at swerte sa ating mga bahay at nag-aalis ng bad energy. At kabilang narito ang Evil Eye Protection Charm, kapakbet. Sinasabi na isa ito sa mga mysterious symbol na kung saan ay nag-o-offer ng proteksyon laban sa mga negative energies at mga taong may dalang ill intentions tulad ng inggit, galit, selos at iba pa. Effective ang protection charm na ito, kapakbet, at sikat din ito sa panahon natin ngayon. Pero paano nga ba gamitin ang Evil Eye Protection Charm? At alam mo ba na may iba't ibang kulay ng Evil Eye Protection Charm? Bawat kulay ay may kaakibat na uri ng proteksyon. Iba't ibang kulay ng Evil Eye Protection Charm. Blue. Ito ay para sa personal protection laban sa mga naiinggit na tao. Orange. Para hindi mahawaan ng kalungkutan ang kasiyahan na meron ka. Gray. Proteksyon laban sa lungkot. Yellow. Proteksyon laban sa mga sakit. Pink. Ito ay sinasabing nagpoprotekta sa relasyon na meron ka sa iyong mga mahal sa buhay. Brown, proteksyon laban sa mga negative elements. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store, Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ngayon, kapakbet, paano gamitin ang Evil Eye Protection Charm and Amulet? Una, kapag ikaw ay nasa stressful environment. Halimbawa, sa mga stressful environment ay hectic workplace at competitive school na kung saan ay kadalasan puno ito ng mga taong may lihim na inggit sa'yo at dinadalangin na ikaw ay bumagsak. Kaya naman nararapat lang na magdala ka ng Evil Eye Amulet. Gawin mo itong bracelet o hindi naman kaya ay ilagay palagi sa bulsa ng pantalon at gawing keychain sa bag. Ikalawa, kapag ikaw ay nasa normal na paligid lang. Kung nasa normal na paligid ka lang, kapakbet, at nagiging maingat lang, pwede ka pa ring magsuot o magdala ng Evil Eye Amulet. Ilagay mo ang Evil Eye Amulet sa lugar na kung saan ito ay secured at hindi magagalaw ng ibang tao. Ikatlo, kung ikaw ay may negosyo. Kung may negosyo ka, kapakbet, dapat lang na maglagay ka rin ng Evil Eye Amulet para hindi malasin at malugi ang negosyo na meron ka. Ilagay mo ang Evil Eye Amulet sa likod ng iyong office chair o table. Kung may maliit kang tindahan, ilagay ito bandang lagay ng inyong pera, kapakbet. Lagyan din ang pintuan. Ikaapat, kung ikaw ay nakatira sa magulong bahay o lugar. At kung nakatira ka naman sa magulong bahay o may mga kapitbahay kang laging nagchichismisan at naiinggit, ito na ang oras na maglagay ka ng Evil Eye Amulet, kapakbet. Magsabit ka sa labas ng bahay para madispel ang mga negative energy na susubukang sirain ang buhay na meron ka. Ikalima, kung may kotse o sasakyan ka. Kung may kotse ka or sasakyan, lagyan mo rin ito ng Evil Eye Protection Charm para iwas disgrasya. Ika-anim, kung ikaw ay affected ng Tai Sui, 3 killings at Sui po. At ang panghuli, kapakbet, kung ikaw ay affected ng Tai Sui, 3 killings at Sui po sa taong ito, magsuot ka ng Evil Eye Protection Charm. Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel para malaman kung isa ka ba sa mga affected ng Tai Sui, 3 killings at Sui po. Kung nabili mo sa trusted o legit Feng Shui seller ang iyong Evil Eye Amulet, kapakbet, tiyak na ito ay cleanse at blessed na. Kung hindi ka naman sigurado, i-cleanse mo ito bago mo gamitin. Para sa tutorial kung paano ang tamang pag-cleanse ng mga lucky charms kabilang na ang Evil Eye Amulet, bisitahin lamang ang aming YouTube channel at Facebook page. Kung nasira lang ng kusa ang Evil Eye mo, kapakbet, huwag kang matakot dahil ito ay nangangahulugan na gumagana ito. Kung nasira, bili ka ulit ng bago. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang.
Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat po sa panonood mga kapakbit.